succulent. So ayan po, kung makikita nyo ay may tatlong makapila pong sopa na nagpapagawa sa akin. Ayan, napicturean ko lang siya. At ito namang pangalawang ito ay taga-Bayambang po si Kuya. Willing to wait lang po tayo. At bago po gawin itong mga sopang ito, ay may mga nauna pa pong mga gagawin kong mga kortina. Shout out po kay Pastora Edelma, kay Sis LP, kay Sis Teresa. Mas una ko pong gagawin sa kanila kasi nakapila nga po yung gawa natin. Kaya willing to wait lang po tayo. Kaya medyo natatagalan po ang ating trabaho. At ang cover ng sopa is hindi po ganun kadaling gawin. Mahirap po sa mga nagtatanong sa akin. Yung mga nag-PM po is sabi nila kung mahal daw po ang pagpapagawa ng cover ng sopa. Yes po, mahal po talaga. Kasi hindi po biro yung trabahong ginagawa ko. Bago ko po kasi narating tong pananahing ito, is nag-umpisa pa ako sa maliit na pananahi. At sa Pampanga po ako natutong manahi talaga. Hanggang sa natuto ako sa lahat. Marami po pa akong napagdaanan bago ko po narating tong pananahing gawa ng cover ng sopa. So ayun po, kung gusto niyo pong matuto is makinig lang po kayo. Sana may matutunan kayo. Once po kayo, nagsukat kayo ng sopa, lagi po nating unahin yung center. Ibig sabihin po yung mismong inuupuan po natin. Kukunin po natin yung lapad at haba. Then, ang ginagawa ko po is ito-drawing ko po muna yan para mas makikita ko po yung design ng upuan. Then, pagkatapos po ng center, sinunod ko po dyan yung side arm. Yan, sinusuwatan ko na po. At ang bawat kantuhan po dyan is need po talaga nating i-pattern. Dahil hindi naman po natin makukuha yan sa isang sukatan lang. Kailangan nakapattern po talaga yung mga kantuhan niya. Ngayon, kung ang side arm niya is straight lang, sukat-sukat lang po. Ayan. Then, kung nakikita niyo po is pinapattern ko na po yung kantuhan niya sa may sandalan. Pagkatapos ko pong sukatin yan, susunod ko po dyan yung sa sandalan, yung mismo sandalan, susukatin niyo pa rin po dyan yung lapad at haba niya. Opo. Then, susunod ko po yung sa facing at yung ruffles, susukatin po natin din yung haba niya kung hanggang saan. Ayan, ganyan lang po magsukat ng cover ng sopa sa mga gustong matuto. At alam ko naman marami akong kilalang mananahay dyan. Shout out po sa inyo. Ayan po, kung may makina po kayo sa bahay, pwede nyo pong sundan itong ginagawa ko. Na much better kung talagang Manila paper po talagang gagamitin natin para pag nag-cut na po tayo, magdadagdag lang tayo ng allowance niya. 3/8 lang po ang idadagdag natin pag nag-cut na po tayo. Yes po. Then, ayan po. Dinodrawing ko po talaga muna yan bago ko sukatan para mas makita po natin talaga yung design ng upuan. Si Kuya is taga-Bayambang po. Ayan. Pinausog ko po. Susukatan ko rin po ito sa side. Basta bawat kantuhan po, pinapattern po natin yan. Then, hahawakan lang po natin maigi. Tapos may hawak po akong ballpen dyan. Sa likod nyo po siya guguhitan. Kailangan hindi magagalaw talaga yung Manila paper nyo. Dahil once na nagalaw po yan at na-lihis siya, mag-iipa na po yung way niya. Kaya hawakan po natin maigi. Then, ikakat ko na po siya para panigurado pong mag-fit po yung gawa natin. Basta sa tuwing magkakat na po tayo ng gawa natin sa tela, laging ang allowance lang po natin is 3/8 po siya. Ayan. Marami na pa akong kakilalang marunong manahi ng cover ng sopa. At ito po yung talagang napaka-busising trabaho sa buong buhay ko. Pero malaking tulong sa akin dahil dati akong makipagtrabaho lang. Pero ngayon may sarili na akong maliit na business. Malaking tulong po sa pamilya ko dahil alam kong hindi po magugutom pamilya ko kapag may gantong maliit na business ka. At 3 years from now, ang ating shop ay matagal na rin po. Marami na rin pa akong nagawaan sa mga hindi pa po nakakaalam sa poblasyon. Poblasyon S, Bautista, Pangasinan po tayo. Ayan po. Actually po is marami na pong nakakapanood ng mga posts ko at nakilala na rin po nila ako sa
pananahi. At makikita naman nila yung mga pinupost ko natatapos ko. At yun, napasalamat ako kasi paulit-ulit na lang po silang nagpapatay sa akin. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo magsukat. Sinusure ko po talaga yung sukat niyan na sakto lang siya. Hindi po natin siya indidiretso sa baba. Ayan po yung design niya. Hindi masyadong maninag kasi black yung sa ibabaw niya. Kulay blue. Then, meron pa pong papagawa si Kuya. Dining set. Ayan po, yung table at yung chair po is palalagyan niya ng foam at yung cover din po ng upuan. Ayan, ito po yung pangatlong gagawin ko na sa aking client na si Tita Sita na nasa ibang bansa po siya pero may bahay po siya dito sa Pangasinan. Ayan po, same process pa rin po tayo mga guys. Basta lagi po tatandaan is yung center, yung mismong upuan niya, isusukatin po natin ang lapad at haba. Then, isunod po natin dyan yung, pwede mong isunod dyan yung sandalan, then side arm, tapos yung mga kantuhan niya, yung facing niya sa harap, saka yung ruffles. Ayan. Kung pagsusunod-sunod rin po natin yan is magigets din po natin kung saka talagang mananahi at gustong matuto. Kailangan sa pananahi, meron kang haba ng pasensya, tiyaga at sipag po yung kailangan po natin dyan. Kasi, kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari sa'yo. Hindi mo siya masusundan, diba? Ayan guys, tuloy-tuloy lang po yung pagsusukat natin guys. Sobrang init dyan. Ayan, kumuha na ako ng manila paper at kailangan ko na pong i-pattern yung mga kantuhan niya. Ayan. Yung isa hindi ko na video eh. Ito lang dalawa. So, basta bago ko gawin yung mga yan, may mga kortina pa po akong gagawin ha. Yung mga suki ko po dyan. Hintay-hintay lang po. Ayan, sinusukat ko na naman yung kantuhan niya sa mas side arm. Para mag-fit po talaga yung trabaho po natin. Hindi po makukuha kasi yan sa isang sukatan lang eh. Kailangan talaga siya. Pattern sa manila paper. Ayan po. Pagkatapos po niya, meron pa ako isang susukatan, yung upuan. Dalawang supang upuan na maliit, isang center table, meron pang dalawang mas maliit dyan na center table. Tapos may pinadagdag pa si tita na 3 mesa din na kahoy siya. Ayun, para matakpan lang yung haba niya. Pinadagdag pa yun ni tita. So, yun guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Para sa Ay, kung nakikita nyo yung niya, yung kantuhan niya, is may pa-chord po siya. Kailangan isusunod po talaga natin yung way para hindi po tayo mahihirapan pagdating sa pag-cut ng tela. Basta 3/8 lang po yung allowance natin ha. Para pag tinahin po natin. Pagdating naman sa pananahi, 3/8 sewing allowance naman po siya. Opo, kaya po napipit yung mga gawa ko. Kailangan susundan po natin yung allowance niya para maganda mong tingnan pag natapos yung cover ng sopa natin. Kaya sa mga nagpapagawa po ng cover ng sopa dyan, hindi po talaga biro yung ginagawa ko. Sa mga nagtatanong na, mahal po talaga. Dahil ang cover is nalalabhan po siya. Kaysa bibili ka pa ng sopa mo, kung talagang maayos pa naman sopa mo, pagawa mo na lang ng cover, diba? Ayan. Ilang oras. Sa pagsusukat po, inaabot ako ng 2 oras or 3 oras. Depende sa sa design ng upuan. Talagang tagaktakbo ang pawis mo dyan pag magsusukat ka dahil hindi po talaga biro. Ayan, napakabusisi. So, ayan. Kailangan, sa may sandalan ng kantuhan niya, ang sinusukatan ko. Maliit lang naman yan dyan eh. Kaya, tuloy-tuloy lang ang pagsusukat. Ayan, inenext ko na po dyan yung yung 2 sopa na maliit. Ayan, so tuloy-tuloy lang pagsusukat namin. Sa mga gustong matutong manahin ng cover ng sopa, susunod po natin dyan kung paano po sunod-sunod ang pagtatahi. Abangan nyo po yun guys. Para matuto naman din po kayo. Para maranasan nyo rin yung pagtahi ng sopa sa mga katulad kong nananahi.
Ayan, sinusulat ko po lahat yan. Pag gumagawa po kayo ng pattern ng kantuhan, lalagyan nyo po siya ng, ng top, bottom, back at front para matatandaan po natin at hindi po tayo malilito sa ginagawa natin. Kasi mabusisi po talaga yan. Bawat kantuhan, bawat sulok, kailangan merong sukat. Kasi yung ibang supa, napakabusisi talaga. Yung as in may kantuhan siya na napakaliit, kailangan mo po siyang sukatan talaga na bawat sulok susukatan mo para pag tinahi mo na siya, sunod-sunod lang po yun. Pag nananahi ka naman is lagi mong unahin yung center, susunod mo yung sandalan, then pagkatapos ng sandalan yun nga, sunod mo na yung sa side arm, sunod-sunod na po yun. Ay, malalaman nyo rin po pag nag-post ulit ako para matuto po kayo. Ayan, sinunod ko na po yung dalawang maliit na sopa. Ang sinukatan ko po dyan is straw pillows, lapat at haba lang po yan. Then isusunod ko yung ayan, yung sa center ulit. Ang susukatin ko lang dyan, center sa kasandalan, kasi yung side arm po is same lang po dun sa long chair. Ayan, sukatan ko na po yung lapat at haba niya. Same lang po kasi yung sukat niya at saka yung kantuhan niya. Kaya yan na lang po yung sinukatan ko. Ayan, so maraming salamat po sa panonood nyo. Sana may natutunan kayo. Then sa susunod tuturo ko po talaga yung pananahi. Kaya ayan, hintay-hintay lang po, willing to wait lang po tayo mga suki. Maraming salamat sa panonood, sa mga marami nang nanonood sa mga post ko. Yan, share and likes naman po tayo dyan. Center table na yung sinusukatan ko dyan. Ayan, kailangan pa rin ng face. So bye guys, thank you.